Ilan ang mileage na ito? 140 plus. 143, no? 143. So ito, may Nissan NV350 Premium tayo, automatic. So ang gagawin natin dito mga boss ay magpapa-EGR cleaning lang yung ating customer. Ngayon, papalitan rin natin yung fuel filter, yung primary, secondary, tapos yung kanyang air filter. So maintenance lang talaga yung nilapit ni boss dahil 143 ang odo niya. Last kasi siya nagpalinis ay 70. No, so ayan, bago natin umpisahan o magbaklas ng EGR ay kailangan mo nating ma-scan mga boss para kung may iba pang problema ay may ma-advise natin yung may-ari nito, so, para sa sunod na gagawin natin ay alam niya na may problema yung kanyang makina na iba. Injector. Napa-scan mo na rin dati ito? Hindi ko matandaan. Ayan na nga, lumabas na nga yung code sa pag-scan natin mga boss. May problema nga siya sa fuel injector. Kaya daw pala may kunting pamamalag yung kanyang makina at may fuel knocking. So itong na-scan natin ngayon ay sabi ni Bossing ay susunod naman tong magbabudget siya para dito. So EGR lang muna ang gagawin talaga natin mga boss. So sunod na lang natin yung fuel injector. Check yung air filter, fuel. Po-pull out natin lahat ng EGR. Dalawa yung fuel filter ninyo. Ito siya na-scan natin. So may ano siya, may mga fault code siya. P1622 tsaka P0303. At least bago natin ginalaw, may ano tayo, may basihan. Ayan, nagki-cleaning na tayo ng EGR ng NV350. Ayan, kinakalas natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kadumi yung carbon simula nung nagpalinis si sir ng mga siguro mga 70 yung ano niya. Dati siya nagpalinis, tapos ngayon 143 na siya. So ayan, pinapakalas ko muna yung ano, EGR. Pag naglilinis kami mga boss, kasama talaga intake manifold. Ayan mga sir, sobrang dami ngayong Sabado. Ito PMS din yung high east natin. Ayan. Tapos meron tayong Innova, si Kalyabing Chamber, ayan, sa Altis timing chain. Meron tayo sa labas, ayan, Avanza at saka Bios. Kaya minsan hindi tayo nakakasagot, no, sa mga tawag. Pasensya na po kayo mga bossing kung hindi ko nasasagot yung mga tawag nyo. Kaya gusto ko ring bago kayo pumunta mga bossing ay talagang schedule po. Ayan, meron pa nga kami sa kabila mga boss, may tindahan din namin. Meron pa nag-aantay doon. Kaya ini-schedule talaga namin. Etong timing chain kailangan naming matapos. Ayan, si Kalyabing Chamber na nga nagse-set ng timing chain. Siya na rin nagta-timing. So talagang tinuturo natin sa mga kalyabi natin kung paano mag-set up ng mga ganyan. Kaya ngayon talaga nagpapasalamat tayo sa mga vlogger na nagsishare talaga ng mga kanilang kaalaman sa pagmimekaniko. Nagbibigay talaga sila ng kaalaman sa mga baguhan natin na nagsisimula. Yun, sa mga mabubuting mga kalyabi natin na gumagawa ng mga content tulad sa pagmimekaniko ng mga sasakyan. Ayan, katulad ni Kalyabing Chamber, yan, matagal nang mimekaniko. Saan yun, idol? Sa sa isang shop. Talagang ngayon lang daw siya nakasubok ng pinaglalagay ko siya ng timing chain. Dati idol, hindi ka ba nakakaano niyan? Hindi ka nakakaranas niyan? Ngayon lang. Ano lang ginagawa mo doon? More on under chassis lang. Puro under chassis. Kaya siyempre, talaga sa akin dito mga boss, yung mga kalyabi natin ang kinukuha, talagang sila na pinagbabaklas ko. Sila na rin yung pinagta-timing ko sa mga katulad ng mekaniko. Yan, mga ganyan, nagpapalit kami timing chain, timing belt. Tinuturo ko sa kanila kung paano talaga yung timing, paglagay ng timing belt sa timing chain.
Ayan, para makapag... Idol Jojo lang po ako natuto mga idol. Oh, yun. Dati, isi-share ko lang sa inyo mga boss, no? So, naranasan ko rin yung naranasan ni Kalyabing Chamber na nagkwentuhan nga kami minsan. Na dati gusto ko matuto, meron ng... Dati naging helper din talaga ako mga boss. Dati kasi yung mekaniko namin, talagang pag nagta-timing na sila, halimbawa, magta-timing na sila ng timing bell, timing chain, inuutosan tayo, parang ayaw nilang ituro yung kaalaman nila sa pag-timing. Ayun, kaya ngayon talagang sinishare ko kay yun, nagsikap nga lang tayo mga bossing na paano matuto sa mga ganitong pagmimekaniko. Kaya nung video talagang natuto na rin tayo, sinishare ko rin sa mga kalyabi natin. Ganon din yung kay Kalyabing Chamber dati, yung pinakasamahan. Mga idol, Ayan, kwento mo Kalyabe. wala talaga. Ayaw nila na may matutunan ka. Oo. Kung saan ka nakumpisa, doon ka lang. Pero dito kay idol, marami akong natutunan dito. Pala ako dito, foreman. Yun. So ayan, nagta-timing sila ako ngayon. Ayan. Ngayon nagta-timing chain na siya. Idol. Nag-improve Nagta-timing na ako. chain, nagta-timing chain na siya. So mas maswerte yung mga ngayon nag-uumpisa na pagmimekaniko. Kasi marami ng content creator na nagsi-share sa kanilang kaalaman sa pagmimekaniko. Halimbawa na lang kay kay Master Garage, yan, Easy Works, kay Mats Mechanic, yan. Lahat na po nagsi-share sila. Kaya pasalamat tayo sa mga vlogger na nagsi-share ng mga ganito about sa mechanical kasi nakakuha tayo ng idea mga boss. Kaya sa mga mekaniko na nambabas dyan, mag-share na lang kayo mga bossing. Suportahan po natin yung mga kapwa natin mekaniko na gumagawa ng pag-share, pagmimekanik, no? Nag-share sila ng kaalaman. Huwag po natin silang ibabas, no? Kaya lahat po ng mekaniko na gumagawa ng content about sa paggawa ng sasakyan ay suportahan po natin mga bossing. Tulad ni kay Team Mechanic of Japan, yan nag-share sa atin mga bossing na mga kanilang content sa paggawa ng sasakyan. Mapa-basic man yan o troubleshooting. Ayan, sila Mats, Master Garage, Easy Work, Jeep Doctor o lahat ng mga vloggers po na nag-share kay Mr. Pads Mechanic. Yan, pasalamat tayo sa panahon ngayon mga boss. At maraming nag-share sa atin ng sa mga troubleshooting or basic maintenance man yan about sa pagmimekaniko. Kaya suportahan po natin sila mga boss. Lahat po ng mga mekaniko. Yan, lalo na sa mga nagsisimula, mga sir. Makakatulong po talaga sa inyo. Yan yung mga gawa natin ngayong araw. Ayan boss, baka may shoutout kayo boss. Shoutout sa misis ko sa Valenzuela. Ayan, si Sir. Ay, shoutout sa misis ko si Joe, tsaka sa anak ko si El. Okay. Mahal ko kayo. Ito yung avansa nila mga bossing. Yung pinapa-maintenance sa atin. Chip, Anong natin, idol? sir, tatanggal. So gusto mong maiwas ito, magtatanggal ka talaga dito. Hindi maiiwasan na mababawasan ng konti yung kulang nila, Kasi ililihis natin 'to eh. Kasi pagka pinilit mo yung gaganon, maaaring pa madisgrasya 'to. Maputol. Ayan, eto na. Yung intake na lang, so tingnan nyo mga boss, yung putik. Buo-buo na, yan. Ganyan po. Kailangan po rin talaga nating sobrang kapal na mga bossing. Kaya maintain talaga natin sa AGR. Maglinis tayo sa mga ganitong NB350. Yan. Kapal rin. Kahit sa anong sasakyan po. Ayan tulo. Grabing kapal. Buong putik. Grabe. Ayan, papakita ko pa sa inyo yung ibang parts mamaya. Pag i-pull out lang namin lahat muna to. Tapos mamaya gagawa tayo ng para magkaroon kayo ng idea sa ganong kataas na mileage.
na kailangan na bang magpalinis ng EGR pag ganong mileage na. Sa mga ganito mga bossing, pwede na sa every 50,000 kilometer din. Yan. Palinis na kayo, unahan nyo na. Huwag nyo nang antay na kumapal yung carbon. So ito na talaga yung dumi ng ating NB350 mga boss. Ayan oh. Tingnan nyo kung gaano kakapal doon sa mileage niya ngayon. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, yung butas na yan, ayan, kanina punong-puno yan. So talagang madumi. Ayan o. Tapos sa kabila naman, tingnan natin yung sa cylinder head. Sobrang kapal na rin. Ayan mga boss oh. Ayan. Ayan, tingnan nyo sa cylinder head. Tutuklapin ko lang. Ayan. Hindi na talaga siya makahinga ng maayos dahil sobrang barado dahil doon sa carbon. Ayan. Tapos ito mga bossing, papalitan din natin ng fuel filter. So maintenance talaga natin to, tsaka air filter. Mamaya bubuksan natin to. Andito yung fuel filter na isa. Dalawa kasing filter nito mga boss. Isa yung sa isang primary tsaka secondary. Yan. Sasabay natin palitan. Yan mga gagawin natin sa NB350 nito. Pero ito kasi change oil pa lang, kaya AGR lang talaga yung gagawin natin. Yan, nalinis na nga natin yung intake manifold, EGR, throttle body. So lahat na po nalinis natin. Yan mga boss, sunod natin ay babalik na natin yung ating ginawa ngayon sa NB350. Okay. Wala na yung kapal ng carbon dito sa ating intake port. Dahil tapos na tayong ikabit yung intake manifold tsaka EGR, ito yung fuel filter. So ito yung nasa taas na filter mga boss. Yan yung papalitan natin. Yan, kinakalas na nga at para mapalitan ng bago. Yan. Pwede mo yung filter na bago. So ayan, ito na yung bago na ikakabit natin. So pass forward na tayo mga boss. So yung filter naman doon sa ilalim na isa yung kakalasin natin pagkatapos nito. Napaka basic lang naman po kalasin mga boss. Yan, nasa ibabaw lang po yan. Tanggalin nyo lang po yung pinaka cover at makikita nyo na yung fuel filter nyo na dalawa. Isa sa ibabaw, isa sa ilalim. Yan, at tatanggal na nga rin natin yung fuel filter sa ilalim. Ayan, binuhos-buhos lang natin yung laman niya mga boss. Tinitingnan ko yung dumi kung gaano kadami. Wait, ito ililipat ito. Bumulat ko. Karangan na hindi pala ito. Kasalinan to ng diesel. Kahit hindi. Kasalinan. Papap na lang na. I-bleed lang natin. I-bleed lang natin sa taas. Medyo tiyagaan ng piga-piga. Ay, yung pampigaan na. Oo. Pisilin mo yun, Ben, habang ini-start ko. Ha? Saan? Yan, higpitan yan, Ben. 17. 7. Oo. Open dyan sa ilalim. Ginabi na. Sa EGR 17. Ito. Makita maliit eh. Higpitin ko. Ay, maluwag lang talaga siya. Boss, saan yung pinangkalso mo doon? Ha? Asan yung pinangkalso mo? Ano? Sa flywheel. Andyan, andun sa may ano. Andun sa may toolbox dyan. Pisil ha. Palag muna eh. Shout out idol. Shout out, idol. Ayan, shout out. Ilaw nga dito doon, check natin kung may mga sakit na hindi nakasaksak.
Ayan, tapos na kami mga boss. Ginabi lang. Dahil sa may diesel na inanuhan ko doon, tsaka dito, yung sa linaw. Tapos hangin. Tapos dyan sa may filter banda. Buusan mo para ano. Sir, excuse me boss. Itong ano mo, may tama injector nito. Ah, may tama. Oo. Kung mapapansin mo sir, yung andar ng MB350 talagang matining yan eh. Oo. Ito siya, pag malamig ito mo, may hinig. Yung kanina na-scan natin. Oo. Tapos kanina chinek ko rin sa ilalim yung driver na dalawa sa power steering sa kalta dito. Palit na. Yun ang ano natin sa sunod na. Oo, sir. Hindi natin kayanin ngayon gabi na. Oo nga eh. I-schedule. Ano na lang din sir, kay ano, yung pangalan mo? Kay Lister, opo. O pa-send na lang sir ng information. Kasi yung drive belt mo, kaya ano naman siya, kasi tumutulo yung langis mo dati doon, di ba? Sakto-sakto din yung drive belt. Ah, kaya. Ano na rin yung tinamaan. Oo. Ano, walang leak mga kaibigan. Buhusan nyo ng tubig. Tapos hangin. Yung mga, parang may naglalangis-langis dyan. Para ako na ito sa weekend. Wala. At least bago ng mga filter. Baba. Ayan o, tingnan mo. Ano mo yung hinig? Palagay ko sir, tinamaan yun ng nag-inis mga Ay, buwan bago. pero nawala na yung masyadong init. Oo, nawala na. Pero ito kasi yung B350, kabisado ko to. Talagang Yun nga. ang andar nito, talagang ano. Pag-iinit. Ano mainit? Masira nga na yung ano yan, yung cover ng pan. Ganon. Bakit sir yun? Madali ma. Ano gagawin yun? Oo. Kapalit lang ng injector at Tatanggalin na naman tong valve cover. tanggalin. Tatanggalin na to. Ma-send ka lang sa main code para sa schedule ko pwede. Sige sir. Para magtagal ng sasakyan ko. Pero yung storage, sasama ko na rin sa check. Oo. Ayan o, yung locking o. Ano po yung locking eh? Fuel locking. Patay. And then start. Okay. Ayan mga boss, magpa-shoutout muna tayo. Boss Jojo, pa-shoutout naman sa magigiting nating mechanic ng Winston Auto Workshop ng Al-Ain Abu Dhabi UAE at yung magiting nating aircraft mechanic ng UAE Air Force, Air Defense na sina Bong Santos at Arnel Sebastian at Chris De La Cruz ng UAE Air Defense Al-Ain Region Abu Dhabi UAE Air Force. Ayan, shoutout po. Ayan, at shoutout din kay Gani Boy Del Mundo from Los Angeles, California. Shoutout po. At shoutout din kay Jocelyn Kilya ng Lungaog, Santo Tomas, Davao. Ayan, shoutout po.